So ayan mga ka-proud, magandang araw sa inyong lahat. Ito yung aking update ngayon ng aking mga alagang kambing. So medyo hindi maganda kapag panahon ng tag-ulan kasi nagkakaroon dito ng tubig, no? At hindi yan maganda sa pagkakambingan. So mamaya ko na yan lilinisan kapag napakain ko na sila. So yung ganito karaming kambing, ang ginagawa ko dito ay pinapastol ko sila, pinapakain ko, pinuputol ko sila ng mga ipil-ipil, ano. So hindi ako ganun kadalas magpurga, kaya ngayon medyo may mga payat sa mga alaga ko, pero may mga magaganda din naman ang katawan, ano. Ayan, oh. Yan. So yan, sigurang na puti. Ayan. So ito naman si 32. Ayan, si 32. Yan yung pang 32 ko na kambing nung nagsisimula pa lang ako. And then ito si Maila, ayan, yung anak niya si Jam Jam, ayan. Medyo kulot ang buhok ni Jam Jam kasi nga hindi maganda yung aking sitwasyon ngayon, no? Yan yung sitwasyon nila, hindi siya maganda, yung tabla yung sahig ay hindi tamang sahig, hindi dapat ganyan ang sahig, ano, na isinasahig natin sa ating mga alagang kambing. Or kung tabla man, dapat slatted pa rin para yung ihi nila ay nakakalusot at yung dumi nila ay nakakalusot din, no? So yun. So dito sa side na to, yan ay kawayan, pinagawa ko na yan. So ito na lang, i-repair ko pa to siguro sa susunod na mga pagkakataon. Baka sa susunod na i-update ko kayo ay kawayan na rin ang sahig ko dito, no? Dahil nga medyo kumukulot talaga yung balahibo nung mga batang kambing kapag ganyan. Yan. So pasilip ko sa inyo dito, yan. Yan. So tinatyaga ko lang talaga to mga ka-proud yung aking pagkakambingan dahil nga ito yung kinakahiligan ko, yung mag-alaga ng kambing, no? Dahil natutuwa ako sa kanila na dumadami sila, yan. Tsaka malalambing tong mga kambing na to, no? Yan. Ayan, tapos medyo marami-rami yan sa loob. Kita ba? Medyo against the light yata, ano? Yan. Doon sa dulo, medyo mahaba-haba kasi ito eh. Ito yung dating bahay namin na tinitirhan dito nung panahon ng pandemic. Nandito kami. Yung mga anak ko dito din. Kasama ko. So, tsaka yung magulang ko, no? Dito din kami. Kaya lang ngayon, hindi na namin tinitirhan dahil yung mga anak ko nga ay nasa bayan na nag-aaral sila. Kaya mga kambing na lang ang natitira. So nirepair ko to. Kaya lang hindi pa tapos. Ito lang ang nilagyan ng sahig na kawayan. Yung kabila ay tabla pa rin. Ayan. May mga batang kambing ako ngayon dito na ano. Sumulang kagabi kaya may mga tubig-tubig dito. Ayan. So maya-maya na ako maglinis. Napakahirap maglinis pagka ganito na tabla kasi talagang sinusungkit ko yan ng dulos, no? Yung malapad na pangdamo, sinusundot ko yan tabla para matanggal yung dumi, yung mga ano nila. Ayan. So dito, ayan, itong guyabano na to, natumba to nung bagyo. Hindi ko naman pinutol, dapat nga tinanggal ko na to kasi nga ang pinakamaganda sa paligid ng kambing ay dapat natutuyo, naaarawan para yung mga worms o yung mga parasitiko, yung mga bulate ay hindi nabubuhay, ano. Kaya kung mapapansin nyo, gumaganda yung kambing. Ayan, yung mga pinurga ko, no. Ayan, gumaganda ang katawan ng kambing kapag maaraw or panahon ng tag-init or dry season kasi yung mga bulate, yung mga parasitiko hindi ganun ka-active dun sa mga panahon na yon, no? Yan. So eto yung iba kong mga kambing. Naghihintay sila ngayon na pakainin ko dahil pinuputulan ko yan ng ipil-ipil para makakain sila. Yan. So talagang kailangan hands-on talaga ako dito sa aking kambingan. Naghahanap lang talaga ako ng makakapalitan ko dito na pwede kong pagkatiwalaan, na maaasahan ko. Actually may nakausap na ako, siguro sa susunod baka siya na ang iiwan ko dito, and then
gagala-gala lang ako. Hindi. Maghanap tayo ng ibang pwede rin pagkakitaan para mas doble yung ating kita, no? Ayan. Medyo mapayat yung iba. Kaya hinihintay ko yung magiging partner ko dito. Yung partner ko muna pansamantala kasi ititrain ko siya. Tapos iiwanan ko siya dito. And then, pero kailangan mapurga namin yung mga kailangan purgahin para maayos, no? Maayos yung aking mga kambing. Medyo stress talaga sila pagka maulan. Yung balahibo nila ay nagtatayuan kasi basa yung lupa, no? Yan. Ito ay gumala na to kanina, kaya lang bumalik sila kasi biglang umulan. Ngayon naman biglang nagpakita yung araw, medyo nagliwanag, kaya talaga nagtatawag sila sa akin para ilabas ko sila. Yan. So may mga maganda-ganda din naman ang katawan dito. Actually, hindi ko yan pinupurga yung mga inahin. Nagpupurga lang ako sa mga ganito. Ito, yan pinupurga ko yan. Yung mga ganyang edad, pinupurga ko yan. Ayan. Kasi sa mga inahin, hindi naman ganun kasi kaya nilang labanan yung mga parasitiko. Hindi ganun kadalas na sisira ng mga bulate yung mga inahin. Kasi lalo na kasi nagpapakain naman ako ng mga pagkain na kayang puksain yung bulate, lalo na yung ipil-ipil. Paniwalang-paniwala talaga ako base sa aking karanasan na yung ipil-ipil ay the best talaga na dewormer, no? Mabisang pamurga din. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung parasitiko na sumisira sa kambing, Yan, kapag maulan, medyo dumadami sila sa loob ng tiyan. Eto yun. Yan. Ganyan siya, yan. Yan yung sumisira sa kambing. Kapag may ganyan ang kambing ninyo, automatic yan ay magiging ganito kapayat. Yan, magiging kulot ang balahibo. Ito hindi nakasama sa pagpurga ko ngayon. Kasi nagpurga ako ngayon kasi nga maulan. Kapag maulan, yan yung pag-atake ng mga parasitiko sa kambing. Kaya yung kambing talaga ay hindi sila ideal para sa maulan na panahon, no? Sa wet season. Ayan. So kung mapapansin nyo, yan yung sumisira sa kambing. Kapag may ganyan na dumudumi ng ganyan ang kambing, kailangan nyo na talagang purgahin dahil sa susunod na pagkakataon yan ay manghihina at mananamlay hanggang sa tuluyan mauuwi sa pagkasawi, no? So yan, na-update ko lang kayo dahil nga sa ngayon kasi nawala pa akong kapartner, solo ako dito. So ganito yung sitwasyon ko, pinapakita ko sa inyo kung gaano ko ka-hands on, kung gaano ko pinagsisikapan na maiayos yung aking kambingan. Pero gusto ko rin namang mag-iba ng business, no? Kaya lang talagang hindi ko iaalis sa buhay ko yung pagkakambingan dahil ito talaga yung pinakang kinahihiligan ko. Yan. Ang isa sa gusto kong gawin ngayon ay yung maghalamanan, dahil nga medyo marami na yung aking goat manure na nakaimbak dito. Ayan, talagang iniimbak ko ito dahil gusto kong manumbalik yung lusog nung aming lupa dahil medyo hindi na ganun kaganda yung lupa, medyo mapayat na yung mga halaman. Kapag nagtanim ka, hindi na ganun kaganda yung harvest. Kaya kung gusto mong gumanda at lumusog ulit yung lupa ninyo, makaharvest ng maganda, ay mas ina-advise ko na magkambingan muna kayo bago kayo maghalamanan. So yun yung pinakang tekniko dito sa aking buhay, sa aking pagpa-farm. Bagamat medyo mahirap kasi hindi ganun kalaki ang kita sa pagkakambingan kapag puro kambing lang. Kailangan kasi combination. Pero mahirap din kung wala kang puhunan dahil kailangan ko dito ay magpabakod. Nakaseparado or nakaseparate yung pagtataniman natin ng mga halaman katulad ng talong, sitaw. So dapat nakaseparado yan. Nakaseparate.
hiwalay, nakabako din, dahil kung hindi, yan ay sisirain ng sarili nating mga alagang kambing. Ayan. So kung mapapansin nyo dito sa pinag-iimbakan ko ng aking mga goat manure, actually nagputol na rin ako, nagtabas na rin ako dito. Kasi napakabilis tumubo ng mga damo. No? At kung mapapansin nyo, itong mangga namin ay napakadami ng dahon. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan. Talagang napakadami ng dahon niya kasi nga napakalapit niya lang sa goat manure. Sa mga pinag-iimbakan ko ng aking manure ng aking kambing. Yung kapag naglilinis ako dito ko iniimbak kasi iniipon ko to. So ang totoo nga, may gusto yatang bumili ng aking goat manure dahil tinatanong ako kung kaya daw na maka 50 sacks ng goat manure na mapuproduce ko or mapoprovide ko. Pero sabi ko, ito nga ay gagamitin ko rin na pansarili. Kaya hindi ko rin to pwedeng i-release. So kung sakali man na gamitin ko ay sa sarili kong tanim. Yun yung aking gagawin. So kung mapapansin nyo rin, ayan o, yung aking tawag na to, lukban kung tawagin to sa amin eh. Yung iba tinatawag na suha, yan. Ayan. So napakalusog din, di ba? Dahil nga nandito sila sa malapit sa kulungan ng aking or sa goat house ng aking kambing. So yung mga manure ay nandiyan sa kanila, na-absorb nila. Yun yung badyang, napakalalapad ng dahon. Ayan. And then ito yung gabi na nandito malapit sa napakalusog din. So yan. Ito yung mga maliliit na cucumber, kinakain to eh. Kinakain ko to minsan. Nakakain yan. Ayan. So madami din ang bunga. Kaya balak ko ngayon magtanim ng totoong pipino. Dahil malaki din naman ang kita doon. Maganda rin ang kita. At saka mabilis mamunga kapag mataba yung lupa. Yan. At ito nga yung aking research, no? Research ko naman to, talagang nagre-research ako. Talagang nag-o-observe ako kung ano ba talaga yung maganda, ano ba yung magiging epekto kapag goat manure ang ginamit natin. Kaya ako, dinedepend ko talaga yung goat manure. So yung kapatid ko, believe siya sa cow, yung sa manure ng baka, no? Pero ako talaga dahil kambing, dito ito muna yung i-depend ko at ito yung aking ino-observe, nire-research ko kung ano ba yung magiging epekto sa halaman. Pero na-try ko na rin naman, maraming bunga, kaya lang hindi ko nga naipagpatuloy na maghalamanan kasi nung dumami yung aking kambing, hindi ako nakapagbakod ng separate para sa aking mga halaman. Kaya tinigil ko muna yung paghahalaman, pero bala ko ngayon bumalik kapag nag-start na yung aking kinukuhang helper, farm helper dito sa aking maliit na farm. So actually talagang maliit lang naman to, hindi naman ganun kalaki. Kaya talagang tiyaga-tiyaga lang siguro. Pagdating ng araw lalago at lalaki din to kung talagang pagsusumikapan at talagang ipagkakaloob ng nasa taas. Kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi naman tatanggapin natin. Pero ang mahalaga lang talaga, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya tayo ang magsusumika para tayo ay mabiyayaan, no? So nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya dapat tayo ang gumagawa ng paraan kung paano natin makukuha yung ibibigay ng nasa taas, ano? Yun. So medyo napahaba ako. Actually update ko lang talaga to sa inyo, no? Update ko lang talaga to sa inyo kung ano yung sitwasyon ko, yung aking kambingan doon, yung aking bahay. Hindi ko pa napaayos. Ayan. Dahil nga sa dami ng ginagawa ko, tapos ako lang halos. Ang pinupukusan ko kasi ngayon dapat yung aking bakod para hindi nakakawala yung aking mga kambing dahil may mga nagtatanim dito sa paligid. Yun yung aking pinagkaabalahan, kaya hindi ko natuloy-tuloy. Wala kasi akong farm helper, wala akong maupahan. Kaya nga yung lambat na pambakod ko, yung isang bundle ay nandyan pa nakasabit. Ayan. So yun. Tour ko kayo dito sa paligid. Ayan. Medyo madumi kasi nga hindi makapaglinis kasi maulan.
mahirap magwalis kapag kabasa yung lupa, dumidikit sa walis. Ayan. Tapos nagkukopra pa kami dito. Ayan. Yan ay kukoprasin pa. Lulutuin tapos ibebenta. Ayan. Binunutan pa lang yung kahapon. Ayan. So dito naman, ayan, kung mapapansin nyo kung gaano ka-effective yung goat manure na pampataba ng halaman. Ayan, napakalago ng mga halaman dito, napaka-green na green talaga. Kung mapapansin nyo, di ba? Ayan, Ayan, berdeng-berde yung kapaligiran, halos takpan na yung bahay ng kambing. Dahil hindi nga ako nakakapagtabas, hindi ako nakakapaglinis. Itong lukban namin dahil malapit nga sa sa bahay ng kambing ay talagang tuloy-tuloy lang ang pamunga niya. Ayan, may mga hinog na at nalalaglag lang yan, nabubulok lang yan kasi napakahirap, walang kalsada. Tapos bulky pa to kapag ka ita-travel mo, ita-transport mo, medyo magastos tapos maliit lang ang kita. Kaya ang nangyayari, hinahayaan ko na lang na mabulok dyan. Ayan. Minsan pinapakain ko sa kambing kasi kinakain nila to, kaso kailangan mong tadtarin, pinupinuhin, no? Hihiwa-hiwain mo siya para manguya ng kambing. Ayan. So ayan, lapitan natin yung badyang. Yan yung badyang, no? Napakalusog niya dahil nga malapit siya sa goat house. Dati talaga dito ang goat house ko, kaya lang eto sinira nung bagyong Tisoy. Ayan. So yung lupa, na-absorb na niya yung mga fertilizer na galing sa goat manure, no? Ayan. Medyo malikot yung aming camera. Ayan. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga garbage na nakukuha ko doon sa pagwawalis, sa paglilinis ng paligid, ay dito ko tinatambak para dito lahat mabuo yung aking dito sila ma-decompose para maging fertilizer kung sakaling tayo ay maghahalamanan na. Ayan. Ayan, meron pa tayong kopra dyan na hindi pa nabubunutan or natatalupan, no? Ayan. So dito hindi ko nalilinis pa tong silong na to dahil nga nasira yung kalaykay ko, kinakalaykay ko lang yan, Ayan. Hindi ko yan nalinis. Ito, naglagay ako ng tabing dito, kaya lang sira na yung bubong, hindi ko pa napalitan. Ayan. So siguro by next month. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung paligid para at least makita nyo kung paano ako nagsimula, kung ano nga ba yung mga action na ginagawa ko para ma-improve ko to. Ayan, ito hindi ko na natuluyan. Nakatambak, sinira na ng anay kasi doon sila lagi. Hindi ko sila mapalipat dito kasi walang dingding. Ang gusto kasi ng kambing sila, may dingding. Ayan, so itong manok ko, dalawa na lang dahil kinakain ng musang. Ayan.